We love magnify things. We love to magnify things a lot sa mga buhay-buhay po natin. But we forgot to magnify what Christ has done for us on the cross. Mostly sa mga gawin, sa mga kilos po natin, nakakalimutan po nating i-magnify ang dapat na i-magnify. Si Jesus sa mga buhay po natin. Pag natatakot ka, binababa mo siya. Again, pag natatakot ka, ninenervyos ka, binababa mo siya. Dahil siya nagsabi na nga po, huwag kang matakot, hindi kita pababayaan ni Eve. Therefore, sinasalungat mo yan pag natatakot ka. May pangako ang Diyos, I will never leave you nor forsake you. Diba? At higit pa sa diyan, meron siyang ginawa sa atin. Meron siyang ginawang napaka-importante. Ano po ba ito? Ang patawarin tayo sa lahat ng kasalanan natin. Okay, papasok po rito ang controversy. Actually, wala pong controversy. Ngayon, yung mga gumagawa ng controversy dito, nakakahiya sila sa mata ng Diyos. Sapagkat sinabi na nga ng aklat na ito, the Holy Bible itself, sinabi, pinatawad na po tayo. Freely na pinatawad na tayo. Pero marami pa rin nagtratry na they can get the favor of God by their own doing things like this, doing things like that. Okay, bahala po sila. Pero patunayan po natin na pinatawad na tayo at lalo mong mamahalin ang Panginoon kung nalaman mo kung ano yung ginawa niya sa iyo. Magre-responde ka ng pag-ibig. Okay? Pag-ibig na talaga naman pong alam mo na bunga ng pag-ibig niya sa iyo. Tandaan mo, He first loved us. Jesus first loved us. You cannot say na una kong inibig ang Panginoon. He first loved us. Jesus Christ Himself first loved us. Kaya kung ano man yung meron tayo ngayon dito, nagagawa nating ibigin ng Panginoon, yan ay dahil po sa Kanyang biyaya po sa atin. Dahil nauna siyang umibig sa atin. Nauna niyang ipinagkaloob sa atin ang Kanyang biyaya. Okay? So, basahin po natin ang Bible. May mga Bibles po ba kayo? Dapat lagi tayo may mga Bibles. We always read our Bibles daily. Itong aklat pong ito ay napaka-importante sa buhay ng isang Christian. Let us always read our Bibles daily at lumago po tayo mula sa mga pangako nito. Ang pangako ng Diyos sa Biblia ay totoo pong lahat. Ang kinin mo, paniwalaan. Okay? Yan. Okay, ano ba to? Romans chapter 3 verses 23. Yan saan ba? Okay. Okay, dito lang, hanggang dito lang tayo. Romans chapter 3, malamang familiar kayo dito, no? Hanggang Romans chapter 3 verses 23 to 25. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation, yung baga parang upasala, kumbaga bayad sala sa mundo. Siya po ang ginawang bayad sala sa mundo. Whom God set forth as a propitiation by His blood, through faith. O yan, by His blood, sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng pananampalataya, magkakaroon ito ng effect sa atin. Epekto, no? To demonstrate His righteousness, because in His forbearance, yung alam niya na kung anong mangyayari, nakita niya na, God had passed over the sins that were previously committed. Alam po ba ninyo, nakakamangha ang biyaya. Isa po sa nakakamanghang pag-aralan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo. Bago pa siya magkatawang tao, bago ibigay ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo, nakita na po niya kung sino yung mga mabobuo na din. Nakita na po niya kung sino yung mga magre-respond sa kanya. And that is amazing. Kaya nga po, pag hindi mo alam yung ginawa ni Christ sa cross, mabubuhay ka. Maski Kristiyano ka pa, nabubuhay ka ng parang nalilito ka. Nalilito ka dahil hindi mo alam yung ginawa niya sa cross. Yung mga actions mo,
mostly pinagmamalaki mo pa rin yung mga gawa mo o yung mga pwede mong gawin. Bagay na hindi mo naman pwedeng ipagmalaki kahit kailan. Dahil lahat lamang na meron tayo ay galing sa Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo lamang po ang siyang nagligtas sa atin at nagbigay ng bagong buhay para po sa atin. Yan po ang buong katotohanan siya na hindi pwedeng pasubalian ng kahit na sino. Yan. Dahil sa krus pa lang po, nasettle na lahat. Ipinako ang anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Tetelestai kaniya. Naganap na, sabi niya. It is finished, sabi niya. Pag sinabi niyang it is finished, done deal. The only thing you can do is to trust that deal na ginawa niya. Or to trust that finished work na ginawa niya. Okay? Namatay siya. Pero alam niyo po, bilang Diyos, hindi siya pwedeng mamatay. Kaya kusa niyang ipinagkaloob ang kanyang buhay upang mamatay para po sa ating mga kasalanan. At dahil po mga anak na tayo ng Diyos ngayon, dahil alam natin yung ginawa niya sa cross, ito po ay napakagandang mag-umapaw sa ating mga puso para matuto natin, o para should I say, para ibahagi naman natin dun sa iba. Marami pong tao ang nakakaawa. Mayayaman, bilyonaryo, trilyonaryo, pero hindi masaya sa buhay. Kailangan nila si Jesus. They need Jesus. At sino bang gagamitin ni Jesus? Tayo mga ambassadors niya. Tayo po ang gagamitin niya para tayo po ay magpalaganap ng kanyang mga banal na salita. Sino pa bang gagamitin niya? Tayo po. Hindi po ba? Opo. Tayo po ang kanyang gagamitin dahil tayo po ang kanyang mga anak. Okay? Ito po ang buong katotohanan diyan. Okay. So, I encourage everyone na araw-araw magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Umpisahan natin sa mga social medias natin. Tapos kapag sa mga trabaho natin, nakakasakay natin sa mga bus. Sa MRT, nakita ko po, gano'ng kabisi ang MRT. Sumasakay po tayo ng MRT most of the time. Dahil pag sumasakay nga po ako doon talagang nakatayo po ako. So, pag may nakatayo ka, pwede ka magbahagi. Sino ba yung katabi mo? Pwede mo bahaginan. Mahalayo naman ang biyahe. Lalo na kung ang kanya pong ruta, kung ang ruta ninyo pareho ay Caloocan to Baclaran. Aba, marami ka nang may babahagi tungkol kay Jesus. Ha? So, napakasaya po na ito po ibahagi natin sa iba. Marami po ang durog, ang kalooban, durog ang damdamin. Meron silang hinahanap na hindi nila mapaliwanag, and that is Jesus. Okay? Sapagkat hindi nila alam na pinatawad na po sila. Kasi ito po nakalagay dito, tingnan nyo. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood, through faith to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God had passed over the sins that were previously committed. Yun po ang mahalaga na may bahagi natin ang Panginoong Jesus sa ibang mga tao. Dahil napaka-importante po. Okay? Tayo po ay hindi bahagi ng anumang organization. Actually, sa gabal lang po yan. Mas mahalaga po talaga tayo po ay lumago bilang mga mananampalataya at ibahagi natin. Marami po akong may sasuggest na pwede nyong pakinggan sa YouTube, mga grace preachers na nangangaral ng biyaya na talagang matapat at hindi saklaw ng kahit na ano pa man. Yan po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo sa umaga pong ito, naway tayo po ay laging maging maligaya at masaya sa piling ng Panginoon. Lagi naman po tayong blessed. Ang sabihin na lang natin, enjoy your blessing, because as Christians, we are already truly blessed.